Warriors, may 2 players na tinanggal sa roster. Nagsisi sa huli. Durant, binubuhat na ang Suns. Lakers, bumalik ang sharpshooter. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Nakapagtala ng season high na 41 points si Kevin Durant, samantalang nag-ambag ng 21 points si Eric Gordon at pinutol ng short-handed Phoenix Suns ang kanilang tatlong sunod na talo sa pamamagitan ng 120-106 na panalo laban sa Detroit Pistons noong linggo. Wala sa lineup ng Phoenix ang mga guards na sina Devin Booker at Bradley Beal. Mayroong 14 na points si Grayson Allen at 10 points si Josh Okogie na nagkamit ng mas maraming oras sa paglalaro at tira sa pagkawala ng mahuhusay na mga guards na apektado ng injuries. Nakapagtala si Cade Cunningham ng 26 points, 6 na assist at 6 na turnovers para sa Pistons na nagtala ng 4 na sunod na talo. Sa unang pagkakataon sa regular season, hinarap ni Detroit coach Monty Williams ang kanyang dating koponan matapos magtapat sa preseason. Ang mga rookie ng Pistons na sina Marcus Sasser ay nagtala ng season high na 22 points. At si Ozar Thompson naman ay may 14 points habang idinagdag ni Killian Hayes ang 13 na puntos. At sa susunod na balita naman, si Scottie Barnes ay nagtala ng 17 sa kanyang 13 points sa ika-4 na quarter at may 11 rebounds. At nagawa ng Toronto na malunusan ang 22 points na pagkukulang upang piliting overtime at talunin ang San Antonio. Mayroong 24 points si Dennis Schroeder at OG Anunoby upang makatulong sa Toronto na magwagi para sa unang beses sa road ngayong season. Nagtala si Keldon Johnson ng 26 points. Si Zach Collins ay nagdagdag ng 21 points at 11 rebounds at mayroong 20 points si Victor Wembanyama para sa San Antonio. Ang Spurs ay nakapagwagi ng 2 sunod-sunod na laro at ang parehong laban ay nangyari sa Phoenix. Sa kabilang banda naman, sa unang bahagi ng 2023-24 season, tila't naiipit na ang LA Lakers ng injuries habang sila ay nabigo ng malubha sa Orlando Magic. Wala sa lineup ang ilang mahalagang manlalaro ng Lakers tulad ni Taurean Prince, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Gabe Vincent na lahat ay apektado ng iba't ibang mga injuries. Hindi inaasahan na makabalik sa lineup sina Vanderbilt at Vincent sa mga susunod na linggo. Bagamat sinabi ni Darvin Ham na mas malapit nang bumalik si Prince at Hachimura. Laban sa Orlando, tsak na kailangan ng Los Angeles ang kanilang mga forwards sapagkat sila ay natalo sa mga rebounds at nagbigay ng labis na second chance points. Ang diferensyang ito ay nagdulot ng nakakahiya nilang pagkatalo bago ang inaasahang malalaking laban nila kontra sa Miami Heat. May mga reinforcements ng paparating sapagkat hindi nakalista si Prince sa injury report ng koponan. Gayunpaman, isang sorpresa ang pagkakasama ni Jackson Hayes habang mananatiling hindi makakalaro si Hachimura dahil sa concussion. Ang pagbabalik ni Prince sa starting lineup ay isang malaking tulong para sa Lakers dahil na-miss nila ang kanyang depensibong kakayahan at sa outside shooting mula sa mga corners. Ang veteranong wing player ay magaan na pumwesto kasama ang iba pang starters, kaya't ang kanyang pagbabalik sa laban kontra sa Heat ay makakatulong sa kanila na makabawi. Ngunit ang balitang may kinalaman kay Hayes ay medyo nakakabahala, lalo na't ito ang unang beses na binanggit ng koponan na apektado siya ng ankle sprain. Sa mga nakaraang laro, tila hindi ito nasaktan laban sa Orlando. Subalit, baka ito ay isang problema na kanyang tiniitiis noon pa. Tungkol naman kay Hachimura, inaasahan na hindi ito makakalaro dahil ang mga concussions ay maaaring magdulot ng komplikasyon at ang medical staff ng Lakers ay tiyak na nag-aalaga upang siguruhing sumunod siya sa lahat ng hakbang bago ito payagang maglaro. Sa pagpasok ng taon, itinuturing na isa sa mga lakas ng rosters ay ang kanyang kalaliman. Ngunit ito ay agad na nasusubok sa loob lamang ng 2 linggo ng regular season. Sana'y magtagumpay ang purple at gold na manatili hanggang sa bumalik sa kalusugan ang kanilang lahat ng mga players. Kahit na malayo ang agwat ng scores ng LA sa Orlando sa ika-4 na quarter, pinili ni Coach Ham na huwag ilabas ang kanyang mga pangunahing manlalaro
upang magkaroon ng pag-asa sa comeback. Ipaniliwanag ni head coach na hindi niya nais na sumuko ng agad kahit pa may limitadong rotation ang kanilang kupunan. At sa kabilang banda, ang epekto ni Draymond Green? Matapos bigyang diin ng veteranong manlalaro ng Warriors ang kahalagahan ng enerhiya ng mga rookie sa mga biyahe pagkatapos ng kanilang panalo laban sa Oklahoma City Thunder noong Biyernes, agad namang tinawag ang forward na si Trayce Jackson-Davis at ang guard na si Brandin Podziemski mula sa kanilang G-League affiliate sa Santa Cruz noong Sabado, isang araw matapos sila'y ilipat doon. Opisyal na tinawag si Jackson-Davis noong Sabado ng hapon at sumama si Podziemski sa kanya sa isang hiwalay na hakbang sa roster na inanunsyo ilang oras makatapos. Sa tingin ko, ang mga kabataan natin na wala rito, na sina Trayce Podziemski at Lester, ang enerhiya na kanilang dala sa koponan, iyon ang na-miss namin. Pahayag ni Green sa mga reporters sa Oklahoma City. Sa susunod na magkaroon tayo ng in-season tournament game, kailangan natin ang mga taong iyon dito dahil sila'y nagdadala ng maraming enerhiya para sa atin. Matapos ilipat sina Jackson-Davis at Podziemski sa Santa Cruz noong Biyernes, binalita ni Warriors coach Steve Kerr bago ang laro na pareho ay makikinabang mula sa maraming drill at scrimmage sa G-League training camp. Sa kabila ng epekto ng mga sinabi ni Green, ipinakita ng panalo noong Biyernes na kailangan ng Warriors ang dalawang rookie. Bagamat hindi pa parehong naging regular sa rotation ni Kerr, pareho nang nagpapakita na magandang performance si Jackson-Davis at Podziemski sa simula ng season. At malinaw na nagdulot sila ng intangible na kumpiyansa sa bench. Nakuha ng Warriors ang panalo sa huling segundo laban sa mas bata na Thunder. At kakailanganin nila ang kabataang enerhiya habang haharap sila sa dalawang koponan na mas bata sa kanila, ang Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons. Ang average na edad ng Warriors para sa 2023 to 2024 NBA season ay 28.3 o pangatlo sa pinakamatanda sa liga. Samantalang ang Cavs at Pistons ay may average na edad na 26.51 at 24.87 na taon ayon sa pagkakasunod. Isama pa ang back-to-back games sa Linggo at Lunes at ang kahalagahan ng kalaliman ng bench ay magiging mas mahalaga habang ang 30 anyos pataas na mga membro ng koponan ng Warriors ay naghahangad na mapanatili ang win streak ng koponan. Nagtala si Donovan Mitchell ng 31 points at 7 assists at tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Golden State sa score na 115-104 noong Linggo ng gabi. Tapos na ang kanilang 16 game na sunod-sunod na talo laban sa Warriors. Nagdagdag ng 24 points at 7 assists si Darius Garland. Mayroong 13 points at 16 rebounds si Evan Mobley at 15 points si Max Strus para sa Cleveland na natalo sa kanilang unang 3 laro sa kanilang home court. Ito ang unang pagkakataon na tinalo ng Cavaliers ang Golden State mula noong Disyembre 25, 2016 matapos ang 12 regular season at 4 na playoff losses. Isang napakagandang pakiramdam, sabi ni Mitchell. Ako'y alam na ito ay isang rivalry. Kaya't alam ko kung gaano kahalaga ito para sa mga fans. Sinusubukan naming marating ang antas na kanilang naabot sa matagal na panahon at nagawa namin ito sa buong laro ngayong gabi. Nagtala si Stephen Curry ng 28 points at gumawa ng 7 sa 11 3-pointers at nag-ambag ng 18 points at 8 assists si Draymond Green para sa Warriors. Hindi nakapaglapit ng mas malapit sa 5 puntos ang Golden State sa ikalawang kalahati ng laro at natalo para sa unang beses sa kanilang road games. Ang Warriors ay 4-0 sa mga away games na tumutugma sa pangalawang pinakamahusay na simula sa kasaysayan ng koponan at nagwagi ng 5 sunod na laro. Mayroong 15 points sina Klay Thompson at Jonathan Kuminga. Hindi kami naglaro ng may lakas na kinakailangan namin para manalo sa laro na ito, ika ni Thompson. Kailangan talaga naming makakuha ng mas maraming rebounds. Hindi mo maaaring bigyan ang koponan na ito ng maraming second chance points. Ang dalawang koponan ay magtatapos sa kanilang 2-game season series sa Sabado ng gabi sa San Francisco. Natutuwa akong bumalik dito, sabi ni Warriors coach Steve Kerr na dating naglaro para sa Cleveland. Siyempre, naalala mo ang 4 na sunod na pagkakapasok namin sa finals. Ito ay napakasaysayang panahon para sa amin, para sa kanila at para sa NBA. Huwag niyong kalimutan mag-comment mga kaibigan kung ano ang masasabi niyo.